Hi guys! So for today's video guys, kagigising ko lang. And then wala na kaming bigas, lahat-lahat. Wala na kaming mailuto. And ubos-ubos na lahat ng mga gamit sa kusina. Papakita ko sa inyo yung aming bigasan. Ayan. As in simot ng aking bigasan, wala na talaga kaming bigas. So, wala nang maisain. Ayan. So, nakikita niyo yung bigas ko. Wala na kaming bigas. Wala akong may sasaing for today's morning. So, nagpakulo ako ng tubig. Then, si Mr. ko nasa labas na. Sa awa ng Diyos, gumaling na yung kanyang paa. Pero hindi pa naman totaling magaling. Then, habang tulog ako, iniwanan niya ako dito ng magahan ko. Then, bumalik siya para bigyan niya ako ng pera ko. Itong pera na to, pambabayad natin sa senior citizen ni nanay. Then meron pa siyang sinasabi doon na pera niya sa bag niya, kukunin ko mamaya. So yun guys, nagkakape ako. Milo lang ako sa umaga din. Tinapay. Kahit may kanin dyan, hindi talaga ako bahira. Hindi talaga ako makain ng kanin sa umaga. Nasanay kasi ako na nasa Dubai ako na nag-tsaa, kape, ganyan. Kaya payatot ako. So for today's video guys, mag-aagahan tayo ng ganito. So thank you for my mister from this moment. Si mister yung nagbigay nito at umagahan ko daw. So wala naman akong ganito yung nabigas. Di ka rin ako kakain ng ganito kanton sa umaga. Kaya hindi ko siya lulutuin. So ito lang yung umagahan ko ngayon. Then habang naglalaba ako guys, pupunta tayo mamaya. Para magbayad ng senior citizen para sa namatay, para din sa nanay ko. Ako kasi naghuhulog na senior citizen niya kapag kami namamatay na senior citizen. Tara, samahan niyo ako magkape, mag-Milo pala. Then after that, pupunta tayo dun kay nanay. Kay nanay, hindi magbabayad pala ako ng senior citizen ni nanay. So, diba ang gulo ko? Wala pa akong kain, magulong aking utak. So, tara guys, samahan niyo ako mag-Milo. Mga kapobre, dahil nga pobre kami, ng ibang bansa ako upang matustusan ang lahat ng pangangailangan at lalo na ang pangarap ko. Isa lamang akong mahirap, kumbaga pobre lang mga ako. Marami kami magkakapatid, pero wala silang mga trabaho. Gaya ko, wala kami mga permanenteng trabaho. May kanya-kanya silang napangasawa at hindi naman kanila ang kanilang lupain. Nagkaroon sila ng mga sinasaka ngunit hindi sa kanila at hindi sila ang nagmamay-ari. May mga bagay na nakikiangkat lamang sila dahil sa sobrang hirap ng buhay at wala silang sariling pagkakitaan. Ako lamang sa aming magkakapatid ang nakapagtapos ng pag-aaral tulad ng high school graduate. Sa aming magkakapatid, ako lamang ang may pagkakataong mas may lakas na loob para mangibang bansa at makipagsapalaran sa malayong lugar upang makamit ang aking mga pangarap. Gaya noon, ang tatay namin ay wala lamang, walang-wala, lahat yan ay wala. Lahat sa amin ay wala. Dahil dyan, dayuhan lamang kami sa lugar na to at nagkaroon kami ng sarili naming tahanan sa pamamagitan ng aming kasipagan. Pobre lamang kami kung tatawagin. Pobre sa lugar na ito dahil dayuhan lamang kami at wala kaming ari-arian. Kumbaga dahil nga ba sa sobrang hirap ng buhay, kaya ako nagpursige ng ibang bansa dahil gusto kong makaangat kahit papaano sa buhay. Kasama ko ang mga magulang ko since namulat ako sa katotohanan na ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Nakakataba lamang ng puso dahil kasama ko sila simula bata ko hanggang sa aking pagtanda. Nakakalungkot lamang isipin dahil habang ako ay natutupad ko ng paunti-unti ang pangarap ko sa buhay, ay bigla namang nabawian ng buhay ang aking tatay. Nakakalungkot dahil kung gaano naman sila sa hirap at nagpakahirap nung nagsisimula sila,
ganun din naman ang kanyang pagkamatay dahil din sa hirap ng buhay. Kaya nagsusumikap ako hanggang sa matupad ang aking pangarap. Ngayon, nag-iisa na lang ang aking magulang. Yun ay ang aking nag-iisang nanay. So dahil habang bata pa ako at tumatanda siya, kaya kahit mahirap, nagsusumikap ako na ipaglaban siya sa hirap ng buhay. Nandito ako para tumulong sa kanya at ito ako ay nagpapatuloy pa rin para magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pag-asa sa buhay para pagdating ng panahon ay makatulong itong senior citizen niya pagdating ng panahon. Ayoko nang maulit muli ang pagkakataon ng ibang tao ang tumulong para magkaroon ng kabaong ang aking ama. Ngayon, dahil sa tulong ko at sa tulong ng asawa ko, minsan naguhulog ang aking mga kapatid kapag meron sila at nagbibigay naman kahit papano. Pero kapag wala silang maibigay, pinagpapasensyahan ko na lamang dahil alam ko ang hirap ng kanilang buhay. Kaya ngayon, ako na lamang ang magpapatuloy na maghulog ng senior citizen ng aking nanay. Dahil nga napakahirap ng pagkakataon na kapag wala kaming makuhaan at kapag nagkaroon ng pagkakataon na magkasakit ang aming inay, dito sa senior citizen na lamang ako aasa dahil wala kaming pagkakitaan na mas mahigit pang hanap buhay at pagkakataon na pagkuhaan ng mas malaking pera. Kaya kahit mahirap at mahirap humanap ng pera, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkakitaan. Sana pinagdarasal ko ay wala na rin mamatay na mga senior citizen. Pero sabi nga ng iba, hindi mo masasabi ang pagkakataon. Kung sino man ang mamamatay, hindi mo pagbabawalan. Kaya habang ako ay malakas, nandito ako para tulungan ng nanay, para tumulong na maghulog ng senior citizen niya, para pagdating ng panahon ay kanyang pakinabang. Ganun din sa aming magkakapatid at malaking tulong ito para sa amin. That's all guys, it's me, Tia Pobre. Thank you for watching. Bye!